Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, bumaba ang populasyon ng China. Ang pagbabagong ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa populasyon ng China at ng buong mundo. Para maintindihan ang laki ng isyong ito, isipin mo ito. Ang China ang pinakamalaking pabrika sa mundo at malaking bahagi nito ay dahil sa napakalaki nitong populasyon. Halos 30% ng ekonomiya ng bansa ay nagmumula sa pagmamanupaktura. Umang mga suliraning demografiko ay maaring magdulot ng mga suliraning sosyo-ekonomiko at makahadlang sa mga pandaigdigang ambisyon ng Beijing. Bumagsak na ang populasyon ng China. 3 taon na sunod-sunod itong bumaba at noong nakaraang taon lang ay nabawasan ng 139 na milyon. Kung magpapatuloy ang mga trend, maaaring bumaba ang populasyon ng China mula 1.4 bilyon ngayon hanggang 500 milyon na lang sa katapusan ng siglo. Ito ang magiging pinakamalaking pagbaba ng populasyon sa kahit saan sa mundo sa buong kasaysayan. Kaya't kakaharapin ng China ang matinding problema sa pagtanda ng populasyon at ekonomikong krisis. Ang Partido Komunista ng China ang may pananagutan dito. Suriin natin ang pagbagsak ng populasyong ito at ang implikasyon nito sa kinabukasan ng China. Mahalagang maintindihan kung bakit kamakailan lang nagsimulang mag-ingay ang mga tao tungkol dito. Dekada na ang nakalipas. Hindi inakala ng mga tao na posibleng bumagsak ang populasyon ng China. Sa halip, ang atensyon ay nakatuon sa sobrang dami ng tao, kabaligtaran ng problema. Hanggang sa ngayon, marami pa ring taong walang alam. Iyon ay dahil simula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng malaking paglago ng populasyon ang China. Mula 544 na milyon noong 1900 at 50 halos tripleng bilang na ang populasyon ng China pagkalipas ng 70 taon. Noong dekada ng 1900 at 50 at dekada ng 1900 at 60 karaniwan na may 6 na anak ang mga babaeng Chino. Noong panahon ng diktador ng China na si Mao Zedong, sinuportahan niya ang pagkakaroon ng maraming anak. Iniisip niya na ang malaking populasyon ay isang pambansang yaman, kaya't pinigilan niya ang birth control at abortion. Samantala, maraming insentibo para magkaroon ng malaking pamilya sa mga kanayunan, tulad ng pagbibigay ng karagdagang lupa sa mga pamilyang may maraming anak. Sa mga lungsod, nakakatanggap ng mas maganda at malaking pabahay at rasyon ng pagkain ang mga pamilya. Gumamit din si Mao ng propaganda upang ipakitang patriotiko ang magkaroon ng malaking pamilya. Sa ilang bansa, marami ang nababahala sa mataas na bilang ng populasyon. Noong dekada 70 nagbabala ang mga mananaliksik sa posibleng taggutom kung patuloy na tataas ang populasyon sa mga umuunlad na bansa. Malinaw na hindi ito nagustuhan ni Mao at mahigpit na sinensura ang mga babala tungkol sa sobrang populasyon. Gayunpaman, noong dekada 90, ang mga pulisya ng Partido Komunista ng China ay nagbago ng 180 digri. Napagtanto ng mga tagapayo ng pamahalaan na magiging malaking problema ang sobrang populasyon dahil ito ay lumalaki ng 20 milyon kada taon. Iyan ay halos katulad ng taon-taong paglaki ng populasyon ng New York. Napakahirap para sa Partido Komunista ng China na pakainin at bigyan ng tirahan ang lahat. Halos imposibleng makalikha ng 20 milyong bagong trabaho kada taon sa sentralisadong planadong ekonomiyang komunista. Noong 1970 at 70 ang Partido Komunista ng China ay nagsimula ng kampanyang Later, Longer, Fewer, na nananawagan sa mga tao na magpakasal ng mas huli, magkaroon ng mas mahabang pagitan sa pagitan ng mga anak, at magkaroon ng mas kaunting mga anak. Ang Partido Komunista ng China ay nagsulong na limitahan sa isang anak lang ang bawat pamilya. Sa ilalim ng pamumuno ni Deng Xiaoping pagkamatay ni Mao, lalong naging radikal ang sitwasyon. Nagsimula si Deng ng malawakang kampanya ng pagpapasterilize na may kasamang gantimpalang pinansyal mula sa gobyerno para sa mga lalahok. Sa mabilis na dagdag, ipinagpapatuloy pa rin ng Partido Komunista ng China ang malawakang pagpapasterilize laban sa mga Uyghur, partikular sa mga kababaihan sa Xinjiang. Nang akusahan ng genocide, binayaran ng Partido Komunista ng China ang mga influencer para pumunta sa probinsya at ipakita ito ng positibo. Ang mga influencer na nagbalita tungkol sa genocide ng mga Uyghur ay mabilis na binabaan ng rating at pinapatahimik ang kanilang mga video, tulad ng naranasan namin. Kaya sana'y pindutin ninyo ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin. Pinahahalagahan namin kayo. Sige, balik tayo sa krisis ng populasyon sa China. Pagkatapos ni Mao, naging mas matindi pa ang Partido Komunista ng China dahil inilunsad nila ang kilalang one-child policy noong 1900 at 1999. Ayon sa batas, ang mga pamilyang Chino ay pinapayagang magkaroon lamang ng isang anak. Pagkatapos ng unang anak, kadalasang nilalagyan ng contraception implants ang mga babae. Kung tinanggal nila ito at nagkaroon ng pangalawang anak, sa pilitang ini-sterilisa ang mag-asawa. Minsan, kailangan ding sterilize ang pangalawang anak. Para maiwasan ito, maraming magulang ang hindi nirehistro ang pangalawang anak nila. Para sa mga batang ito,
hindi sila makakakuha ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, trabaho, o maging magpakasal. Tinatayang file ng buwan nitong may 13 milyong tinatawag na invisible children na buhay ngayon kahit mahirap tukuyin ang eksaktong bilang dahil alam mo na hindi sila dokumentado. Bumaba ang fertility rate noong dekada 70 at 80 dahil sa one-child policy. Sinusukat ng rate na ito kung ilang anak ang karaniwang nagkakaroon ang isang babae sa buong buhay niya. Subalit di tulad ng inaasahan sa one-child policy, hindi agad bumaba sa isa o mas mababa ang fertility rate. Ang dahilan ay marami talagang exemptions. Sa huli, 1/4 lang ng populasyon ang talagang sumailalim sa one-child restriction na ito. Sobrang populasyon ang pangunahing banta sa karamihang tao sa lungsod. Kaiba naman ang sitwasyon sa kanayunan. Pinapayagan ang mga etnikong minorya, tulad ng mga Tibetan, na magkaroon ng kahit na ilang anak upang maiwasan ang hindi kinakailangang tensyon sa Beijing. Sa kabila ng mga exemption, umabot din sa replacement level ang fertility rate sa China noong dekada 90 sa humigit kumulang 2 sanggol kada babae. Nananatiling halos pareho ang laki ng bawat henerasyon. Nagkaroon nga lang ng kaunting problema. Patuloy pang bumaba ang fertility rate noong dekada 90. Nang matapos ang dekada, bumaba ang fertility rate sa pinakamababa nitong 1.5 anak kada babae. Ilang tao, nagsimulang manawagan na alisin ang limitasyon sa isang anak. Ang one-child policy ay ipinakilala bilang pansamantalang limitasyon para iwasan ang sobrang populasyon. Ngunit ano ang naging tugon ng Partido Komunista ng China? Hindi nakinig ang China at ipinagpatuloy ang one-child policy sa loob ng 2 dekada hanggang 2010. Isa itong malubhang pagkakamali. Sa kanilang pananaw, kailangan nilang panatilihin ang mga limitasyon para matugunan ang batang populasyon. Noong 1970 ang median age sa China ay 18 taong gulang lamang. Ibig sabihin kalahati ng populasyon noon ay hindi pa adulto. Ang grupo ng mga kabataan ay unti-unting tumanda at sa taong 2025 ang median age ay 40 na. Sa mga nakaraang dekada, patuloy na lumago ang populasyon ng halos 10 milyong tao taon-taon dahil sa pagtanda ng populasyon. Ang populasyon ay umabot sa rurok noong 2021. Kahit mababa ang birth rate, malaki pa rin ang epekto nito sa supply ng pagkain at pabahay. Ayon sa Partido Komunista ng China, hindi raw problema ang kakulangan sa bilang ng mga ipinanganak na sanggol. Hindi sila nababahala sa bahagyang pagbaba ng populasyon sa pangmatagalan dahil sabi nila, magdudulot ito ng mas maraming yaman para sa bawat mamamayan. Bukod dito, naniniwala sila na sa tamang panahon, maaari nilang alisin ang mga limitasyon sa isang anak at magsisimulang magkaanak muli ng mas marami ang mga tao. Pero sa huli, lumabas na isa itong napakalaking pagkakamali. Noong 2010, bumaba ng halos 3% ang bilang ng mga bata kumpara sa mga taong edad 35 apatad. Napagtanto na rin ng Partido Komunista ng China na panahon nang itigil ang one-child policy. Magkakaugnay ang lahat ng ito sa huli. Para manatiling matatag ang bansa, hindi pwedeng hayaang magkaroon ng 3% na agwat sa pagitan ng mga henerasyon. Noong 2013, pinahintulutan ng China ang mag-asawang may isa lang sa magulang na mag-iisang anak na magkaroon ng 2 anak. Noong 2016, pinapalitan ang one-child policy ng two-child policy para sa lahat. Naging epektibo ito noong una. Noong 2017, umabot sa pinakamataas na antas ang fertility rate sa China na 1.8, na isang medyo magandang bilang. Subalit, pansamantala lamang ang pagtaas noong 2017. Hindi pala ganoon karami ang mga mag-asawang naghihintay, magkaanak ng pangalawa. Noong 2018 bumalik ang fertility rate sa 1.5 at lumala pa ito noong krisis ng coronavirus disease. Sa isang desperadong hakbang, inalis ng Partido Komunista ng China ang lahat ng limitasyon sa pagkakaroon ng anak noong 2021 sa pamamagitan ng three-child policy, pero huli na ang lahat. Noong 2024, bumaba ito sa 1.2, isa sa pinakamababa sa buong mundo. Ayon sa World Bank at iba pang sanggunian, bumaba ang fertility rate ng China sa mas mababa pa sa 1.0. Bago komento ng mga bot ng Communist Party of China na hindi ito totoo, dapat banggitin na nagsisinungaling ang gobyerno ng China sa kanilang fertility rate numbers. Ayon sa datos mula sa National Bureau of Statistics ng China, hindi naman masyadong mababa ang fertility rate, pero kilala ang kanilang Bureau of Statistics sa pagsisinungaling at pagmamanipula ng datos para tulungan ang Partido Komunista ng China sa politika. Maraming kaso na nagsinungaling ang Chinese Bureau of Statistics tungkol sa mga numero ng gross domestic product at maging ang bilang ng populasyon ng China. Posibleng mas mababa ng 100 milyon ang populasyon ng China kumpara sa naiulat na 1.4 bilyon. Mas mababa ang populasyon ng China kaysa sa sinasabi. At dahil sa average na 1.2 anak lang kada babae, tiyak na babagsak ito sa hinaharap. Sa paglingon, malinaw na nagkamali ng malaki ang Partido Komunista ng China
nang hindi nito tinapos ang one-child policy noong dekada 90. Ito ay isa sa mga halimbawa ng sobrang kontrol ng Estado. Bilang resulta, ang China ang mauunang makaranas ng matinding pagbagsak ng populasyon. Sa fertility rate na 1:2 na medyo mataas, bawat bagong henerasyon ay humihigit kumulang 40% na mas maliit. Kung hindi magbabago, pababa ng pababa ang kalalabasan. Mula 40% magiging 16% at mula 16% magiging 6.4%. Sa madaling salita, mawawalan ang China ng daan-daang milyong tao. May ilang nagsasabi na mahigit 500 milyong tao na lang ang matitira sa China pagsapit ng 2,000 at 100 na higit 60% pagbaba sa loob ng 75 taon. Mahirap hulaan ang matagal na mangyayari sa hinaharap. Pero kung titingnan natin ang malapit na panahon, may mga problemang malapit nang dumating. Sa 2030, ganito na ang magiging itsura ng population pyramid ng China. Mas marami ng mga 80 taong gulang kaysa sa mga bagong silang at 3 beses na mas marami ang mga millennial. Sa katunayan, ngayon lang nangyari na mabilis na bumababa ang populasyon ng walang digmaan, sakit o tagutom. At ang pagbagsak na ito ang magtatakda sa China sa mga susunod na dekada na may malalaking epekto. Ito'y magreresulta sa pagbagsak ng pensyon, pagtaas ng utang, at pagbagal ng ekonomiya. Sa aspeto ng geopolitika, ito ang maaaring dahilan kung bakit hindi magiging numero 1 ang China. Simulan natin sa pinakamalinaw na resulta ng pagbaba ng populasyon, kakulangan ng manggagawa. Kilala ang China sa paggawa ng mga produkto na nangangailangan ng maraming manggagawa. Ang kakulangan sa manggagawa ay nakakaapekto sa mga kumpanyang gumagawa sa China at maaaring pumatay sa pinakapahalagahang industriya nito. Ayon sa isang lumang ulat, 80% ng mga pabrika sa China ay may kakulangan ng empleyado na umaabot ng 10% hanggang 3%. Dahil dito, napipilitang lumipat sila sa ibang bansa gaya ng Vietnam, India o Mexico na mas maraming manggagawa at mas mababang sahod. Sa kasaysayan, ang mga pabrika sa China ay tuloy-tuloy sa pagtanggap ng mga bagong manggagawa mula sa kanayunan. Pero nauubos na ang mga internal migranteng ito sa China. Ang karaniwang manggagawang migranteng mula sa kanayunan na nakatira sa lungsod ay 43 taong gulang na. At unti-unting nababawasan ang populasyon sa kanayunan. Dulot nito, bumabagsak ang manufacturing sector ng ekonomiya ng China. Bumubuo pa rin ito ng halos 1/4 ng gross domestic product ng China, kaya marami pang puwang para bumagsak. Maaapektuhan din ang ibang bahagi ng ekonomiya nito. Para maintindihan ito, tingnan ang chart na nagpapakita ng populasyon ng mga Chinong may edad 15 hanggang 64 na taon o ang mga nasa edad ng paggawa. Inaasahang babagsak ng malaki ang populasyon simula taong 2028. Una ay 5 milyon taon-taon at mahigit 10 milyon bawat taon pagdating ng 2040. Mula sa mahigit 1 bilyon ngayon, babagsak ito sa humigit kumulang 700 milyon pagsapit ng taong 2050. Pagsapit ng katapusan ng siglo, maaari itong bumaba sa 200 milyong dolyar na lang, bagamat tansya lang iyon. Nangangahulugan ito ng madilim na hinaharap para sa mga pamilihan at negosyo sa China. Mas malaki ang gastos ng nasa gitnang edad kumpara sa mga bata o retirado, kung kaya't sila ang bumubuhay sa paggastos ng mga mamimili. Kapag bumaba ito, mahihirapan ng husto ang mga lokal na industriya. Ang pabahay, retail, automotive, at marami pang ibang industriya sa China ay makakaranas ng pababang presyon sa loob ng mga dekada. Kakaunti na rin ang magagamit na lakas paggawa. Posibleng maapektuhan ang produksyon. Ngunit maaari itong punan ng paglago ng produktibidad sa pamamagitan ng artificial intelligence at robotics na nagpapahintulot sa mga tao na makagawa at makakonsumo ng mas maraming produkto at serbisyo. Ngunit pinagsama ang una at pangalawa, mayroon pa ring pagbagal ng ekonomiya. Lalo na kapag inihambing ang China sa ibang bansa, gawin natin ito palagi. Kung magkakaroon ng parehong pagtaas sa produktibidad ang Estados Unidos nang walang pagbaba sa populasyon ng mga manggagawa, malayo nitong malalampasan ang gross domestic product ng China. Ngayon, mas kaunti ng mahigit 1 bilyon ang populasyon ng Estados Unidos kaysa sa China, pero mas mayaman ito. Sa paglipas ng siglo, liliit ang agwat ng populasyon. Theoretical, mabibigyan nun nito ang United States ng mas malaking kalamangan at isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit hinaharap ng United States ang isang China na pababa na. Ayon sa isang prediction, ang gross domestic product ng China bilang porsyento ng gross domestic product ng Estados Unidos ay maabot ang rurok sa 2030 bago unti-unting bumaba. Pinakamahalaga, hindi kailanman nalampasan ng China ang Estados Unidos sa senaryong iyon. May kinalaman din ang lahat ng ito sa larangan ng militar. Kung mahuhuli ang China sa ekonomiya,
at may mas kaunting lakas tao, magbabago ang buong laro. Alam nating nais ng China ang kinin ang Taiwan at palawakin ang impluensya sa South China Sea. Ang pangunahing hadlang sa China ay ang Estados Unidos, na mas makapangyarihan pa rin sa larangan ng militar. Kaya naman puspusan ang China sa pagpapalakas ng kanilang militar. Nitong mga nakaraang taon, mabilis na binuo ang pinakamalaking hukbong dagat at sinanay ang pinakamalaking standing army sa buong mundo. Pero itinuturo ng mga eksperto na maaaring maabot ng militar ng China ang rurok nito sa dekada 2030. Posibleng maapektuhan ang ekonomiya ng China na nagbibigay ng pondo sa kanilang depensa at inaasahan ding mababawasan ang populasyon nila. Maaaring makarating ka sa nakakatakot na konklusyon na gustong makuha ng Partido Komunista ng China ang Taiwan at South China Sea sa loob ng 10 taon. Ito ay may kinalaman sa tinatawag na demographic window of opportunity para sa mga ekspansyonistang labanan ng China. Kailangan nating hintayin at suriin kung totoo iyon. Malamang na hindi nakikilos ang China pagkalipas ng 10 taon dahil kailangan nitong tugunan ang mga panloob na issue. Bumibilis ang pagtanda ng populasyon sa China na posibleng magdulot ng pagbagsak ng kanilang sistema ng pensyon pagsapit ng 2035. Isang mahalagang bilang sa pagtanda ay ang rasyon ng umaasa kumpara sa mga nasa edad ng pagtatrabaho. Mukhang komplikado ngunit sa totoo lang, simple lang ito. Sa madaling salita, ang mga umaasa ay ang mga hindi na makapagtrabaho tulad ng mga bata at retirado. Ang mga nasa edad ng pagtatrabaho ay yaong makapagtrabaho. Noong 2020, may 44 na umaasa sa bawat 100 taong nasa edad ng pagtatrabaho sa China. Mas mababa ito kumpara sa United States at karamihang bansa sa Europa na may higit 50 umaasa sa bawat nasa working age. Ngunit sa 2050 tataas ang rasyo sa China sa 73 umaasa sa bawat 100 nasa edad ng pagtatrabaho. Ang bilang ng mga retirado ay tataas mula 300 milyon ngayon hanggang halos 400 milyon sa loob ng 10 taon na mas marami pa kaysa kabuuang populasyon ng United States at United Kingdom. Isa itong sakuna para sa gobyerno dahil hindi sasapat ang pera para tustusan ang pagre-retiro ng lahat ng manggagawang Chino. Sa makatuwid, ang pensyon sa China ay may dalawang haligi, kung saan isa ay ang pay-as-you-go na sistema na inorganisa ng Estado. Nangangahulugan ito na ang kontribusyon ng mga manggagawa ngayon ay ginagamit para matustusan ang mga pensyon ng mga retirado kagaya ng sistema ng Social Security sa Estados Unidos. Halimbawa, kinukuha ng Estado ang $1,000 mula sa 100 manggagawa at binabayaran ang 50 retirado ng $2,000. Ang mga retiradong manggagawa ay umaasa na makakakuha ng pera mula sa susunod na henerasyong manggagawa. Pero kung masyadong maliit ang henerasyong iyon, may problema ka? Kung ang $1,000 mula sa 100 manggagawa ay dapat mapunta sa 75 retirado, makakakuha ang mga retirado ng $1,300 imbes na $2,000, siguradong magagalit sila. Magkakaroon ng problema sa napakalaking bilang ng daan-daang milyong tao na lahat ay umaasa sa pensyon para sa kanilang kabuhayan. Simula 2035 pataas, maaaring mag-operate ang sistemang Chino na may kakulangan na aabot sa daan-daang bilyong $1 taon-taon. Sa kasalukuyan, ginugugol na ng China ang mahigit 5% ng kanilang gross domestic product para sa mga benepisyo sa pagre-retiro na umaabot ng halos 900 bilyon taon-taon. Makikita mo kung paano ito maaaring magkamali. Sinusubukan ng China na paghandaan ang paparating na sakuna nito sa pamamagitan ng pagsisimula ng National Social Security Fund noong 2000. Ang pondong ito ay nag-iipon ng pera at sa kasalukuyan ay namamahala ng mahigit $400 bilyong. Ngunit ito ay medyo huli na. Ang pondo ay sasapat lamang para sa kakulangan sa pensyon sa ilang taon at maaaring maubos pagsapit ng 2030. Bilang paghahambing, ang Japan ay may katulad na problema at mayroon itong pondo na umaabot sa 1.6 na trilyong dolyar. Magkakaproblema rin sila kahit mas kaunti ang kanilang mga retirado kumpara sa China. At kapag naubos na ang ipon ng China, aabot din sa trilyon ang kakulangan nila. 3 paraan lang ang mayroon ang gobyernong Chino para harapin ito. Ang unang opsyon ay bawasan ang pensyon at taasan ang retirement age na ikagagalit ng mga retirado. Ang pagtaas ng buwis ng Partido Komunista ng China ay maaaring magpagalit sa mga manggagawa at magpabagal sa ekonomiya. Ang huling opsyon ay ang pag-asa sa utang ng gobyerno na nagdudulot ng inflasyon at parang pagpapaliban lamang ng problema, kung kaya't walang maganda sa mga opsyong ito. Kapag pinag-uusapan ang bumabagsak na pensyon ng China, isaalang-alang na bawat probinsya ay may kanya-kanyang sistema. Dahil dito, nahihirapan ang gobyerno sentral na magbalangkas ng mga pulisya. 11 probinsya ng China, karamihan sa mahihirap na rehiyon ng Hilagang Silangan, ang may kakulangan sa pondo ng pensyon. Maraming kabataang nawawala sa mga probinsyang ito dahil sa internal na migrasyon na napag-usapan kanina.
Kapag umaalis ang mga kabataan, nababawasan ang mga tao sa edad ng reproduksyon na nagdudulot ng pagbagsak ng bilang ng mga ipinapanganak. Kung titingnan natin ang chart na ito, makikita natin na ang mga rural na hilagang silangang probinsya ng Heilongjiang, Liaoning at Jilin ang may pinakamasamang demografiya. Ang kanilang birth rate ay 30 hanggang 50% na mas mababa kaysa pambansang average ng China. Kapag pinagsama pa ang pag-alis ng mga tao, katumbas na ito ng ganap na pagbagsak ng populasyon. Nakakatuwang isipin, ang mga probinsya na may malalaking etnikong minorya ay may mas magagandang birth rate. Nangunguna ang Tibet sa listahan, habang ang mga probinsya ng Guizhou, Ningxia at Qinghai ay may magaganda ring fertility rate. Maraming dahilan kung bakit ganito. Hindi sila sakop ng one-child policy. Mas kaunti ang urbanisasyon, mas mababa ang gastos sa pagpapalaki ng mga anak, iba ang kultura, at mas kaunti ang migrasyon. Hindi na mataas ang birth rate sa probinsya ng Xinjiang dahil aktibong pinipigilan ang pagdami ng populasyon ng mga Uyghur. Kabilang sa nangunguna sa listahan ang mga probinsyang Guangdong at Hainan sa Timog Baybayin. Sila ang pinaka-nakikinabang sa internal na migrasyon na nagpapalakas sa kanilang demograpiko dahil maraming trabaho doon. Samantala, ang mga megalungsod ng Shanghai at Beijing ay halos nakakapit na lang at kung wala ang interna na migrasyon, babagsak sila. Problema ito sa gobyerno. Ayaw nilang pabayaan ang mga mahihirap na probinsya na may mababang birth rate sa hilagang silangan. Wasak na ang ekonomiya at babagsak ang sistema ng pensyon nila kung walang tulong mula sa sentrong pamahalaan. Gayunpaman, delikado ang pagbubuwis sa ibang probinsya para lutasin ito. Hindi ito tatanggapin ng mga probinsyang may etnikong minorya. Hindi rin popular na option ang pagbubuwis sa mga probinsya sa timog at malalaking lungsod dahil sila ang sentro ng ekonomiya ng China. Ang suliraning ito ay magdudulot ng mga alitan sa loob ng Partido Komunista ng China. Maraming sirkulo ng kapangyarihan sa Partido Komunista ng China at may kalayaan ang mga pamahalaang panrehiyon. Para sa isang leader tulad ni Xi Jinping, napakahirap panatilihin ang katapatan ng bawat probinsya. Mula sa kasaysayan ng China, ang pagkakawatak-watak at mga panloob na alitan ay maaaring maging masama. Kapag pinag-uusapan natin ang China at ang mga problema nito ngayon, mahirap hindi mapansin ang pagkakatulad nito sa Hapon. Bukod sa pondo para sa pensyon, may iba pang mga pagkakatulad ang China at Hapon. Ang Hapon ay parang China, ngunit ilang dekada ang nauna. Para maintindihan ang maaaring mangyari sa China, sulit na tingnan muna ang Hapon. Ang fertility rate ng Hapon ay mas mababa na sa 2 anak kada babae mula pa noong dekada ng 1900 at 60 at patuloy pang bumababa. Ang fertility rate ngayon ay 1.4, bahagyang mas mataas kaysa sa China, ngunit matagal nang mababa sa loob ng ilang dekada. Dahil sa pinagsama-samang epekto, makikita ang malaking pagbabago sa population pyramid na ito. Ngayon, ang pinakapansin ng lahat ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng Hapon. Pagkatapos ng krisis sa ekonomiya ng Hapon noong dekada 90, hindi na muling nakaranas ang Hapon ng paglago sa gross domestic product per capita. Ang panahong ito mula dekada 90 hanggang ngayon ay tinatawag na mga nawalang dekada ng Hapon. Ang nominal gross domestic product ay bumaba mula P5.5 trilyon noong 1995 hanggang P4.2 trilyon sa kasalukuyan, sa kabila ng malalaking pagunlad sa ibang bansa sa parehong panahon. Mas nakakalungkot na nanaig ang Hapon noong dekada 60, 70 at 80. Naranasan ng bansa ang double-digit na paglago dahil sa mga umuunlad na industriya. Maaaring mukhang kakaiba ito para sa mga tao ngayon, pero karamihan noon ay naniniwala na balang araw ay malalampasan ng Hapon ang Estados Unidos pagdating sa gross domestic product. Nagbabala naman ang mga analyst ng foreign relations tungkol sa lumalaking banta ng Hapon sa geopolitics at posibleng digmaan. Noong huling bahagi ng dekada 80, natatakot ang mga Amerikano sa Hapon gaya ng takot nila sa bumagsak na Soviet Union. Para sa taong nabubuhay ngayon, pamilyar ang kwentong yan. Naririnig din natin ang mga babala tungkol sa posibleng sigalot, ngunit hindi naganap ang digmaan at sinasabing pag-agaw sa ekonomiya ng Hapon. Maaaring mangyari ito sa China dahil sa mga isyong demograpiko na kinakaharap nito ngayon, katulad ng nangyari sa Hapon na naging sanhi ng pagbagsak nito. Sa simula, may ilang argumento na ang Hapon ay nagdusa dahil sa hindi magandang pamahalaan o polisiya ng central bank. Noong kalagitnaan ng dekada 90, ang pagbagsak ng asset bubble sa Hapon ay nagdulot ng krisis sa ekonomiya. Kahit ano ang ginawa ng pamahalaan o ng central bank,
hindi pa rin nakabawi ang ekonomiya sa loob ng 30 taon. Lumalaking pagkakasundo na ang pagtanda ng populasyon at mababang bilang ng mga ipinanganganak ang ugat ng problema. Ang hindi magandang demografiya ay nagdudulot ng mas mababang demand sa mga produkto at serbisyo na nagre-resulta sa pagliit ng lakas paggawa. Sa kasalukuyan, ang ekonomiya ng Hapon ay nabubuhay dahil sa lumalaking utang ng gobyerno na umabot na sa 263% ng gross domestic product. Sa makatuwid, hindi ka nais-nais ang mababang birth rate at may mga indikasyon na sinusunod na ng China ang landas ng Hapon. Ang malaking housing bubble sa China ay bumabagsak na mula pa noong 2021. Napakahalaga nito dahil ang real estate sa China ay nagkakahalaga ng mahigit 125 trilyon. Ang pinakamalaking asset sa mundo ay real estate at ang krisis nito sa China ay maaaring senyales ng pagwawakas ng pag-angat nito, tulad ng pagbagsak ng Japan matapos ang asset bubble nito. Hindi man eksaktong nauulit ang kasaysayan, mahirap hindi mapansin ang pagkakahawig ng mga kwentong ito. Ipinapakita rin ng kwento ng Japan ang hamon sa paglaban sa mababang fertility rate. Sa kabila ng iba't ibang pulisya para mapabuti ito, patuloy na bumababa ang fertility rate ng Japan. Iyon ay dahil napaka-komplikado ng mga dahilan ng mababang birth rate. Kaya, para maintindihan ang lawak ng problema sa China, dapat talakayin ang ugat ng mga sanhi nito. Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat tingnan ay ang mabilis na urbanisasyon. Ang China marahil ang may pinakamabilis na urbanisasyon sa kasaysayan ng tao, simula noong dekada 80. Mula sa 19% ng populasyon na nakatira sa mga lungsod noong dekada 80, umakyat ito sa 67% noong 2024. Ibig sabihin, daan-daang milyong tao ang lumipat mula sa probinsya papunta sa mga lungsod. Maganda ito para sa pag-unlad sa maikling panahon, pero naging masama ang urbanisasyon para sa pangmatagalang demografiya. Ang pagtira kasama ang milyon-milyong tao sa masikip na urban na lugar ay hindi angkop para magsimula ng pamilya. Sa Shanghai, ang munisipalidad na may pinakamaramihang tao, halos 4,000 na ang naninirahan sa bawat kilometro kwadrado. Samantala, ang fertility rate ng Shanghai ay isa sa pinakamababa sa bansa na 0.6 lamang. Kung walang mga bagong taong papasok sa Shanghai, magiging isang ghost town ito. Mayroong ding katulad ng mga problema sa 16 pang megacity ng China, kabilang ang pinakamalaking lungsod na Chongqing at kabisera na Beijing. Maraming dahilan dito, kabilang ang mas mataas na gastusin sa pamumuhay sa malalaking lungsod na ito. Ang presyo ng mga apartment ay maaaring 4 o 5 beses na mas mataas sa Shanghai kumpara sa mas maliliit na lungsod sa China. Mas malaki ang kita ng mga tao sa malalaking lungsod, ngunit hindi ito sapat para mabayaran ang gastusin. Ang pagbili ng espasyo para makapagpalaki ng isang anak ay halos hindi kayang abutin ng ordinaryong pamilya. Ikalawang dahilan ng mababang birth rate sa China ay ang mataas na gastusin sa pamumuhay. Ang gastos sa pagpapalaki ng anak sa China ay pangalawa sa pinakamataas sa buong mundo. Ang karaniwang gastos sa pagpapalaki ng isang bata mula pagkasilang hanggang pagtanda ay higit sa 500,000 o mahigit $70,000. Iyan ay 6 na beses ng gross domestic product per capita. Para ikumpara, ang mga tao sa Estados Unidos ay nangangailangan ng humigit kumulang 4 na beses ng gross domestic product per capita para magpalaki ng isang anak. Sa Australia, 2 beses lang ito ng gross domestic product per capita. Ang Timog Korea lamang ang may mas mababang fertility rate kaysa sa China, na pinakamababa sa mundo. Ang gastos sa pagpapalaki ng isang bata ay nauugnay sa dami ng anak ng mga tao. Sa China, bukod sa gastos sa pabahay, ang gastusin sa edukasyon ang pangalawang pinakamalaking dahilan ng mataas na gastos. Tulad din sa Timog Korea, gumagastos ng malaki ang mga magulang sa China para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Karaniwang gumagastos sila ng 17% ng kita nila para sa bayarin sa edukasyon. Pinakamataas ito sa mundo, kahit karamihan sa mga pamilyang ito ay may isang anak lang. Ang Golden Ticket Syndrome ang dahilan ng mataas na paggastos na ito. Para sa mga magulang, kung hindi makakuha ng pinakamagandang edukasyon ang anak, mabibigo ito sa buhay. Kaya naman, ang mga pamilya sa China na may katamtamang kita ay umaasa na lamang sa kanilang nag-iisang anak. Kaya nila mabayaran ang matrikula sa pinakamahusay na paaralan at lahat ng extracurricular na programa. Pero hindi lang ito ang problemang kultural sa China. 60% ng mga kababaihan sa China ay kasalukuyang may trabaho at pinanghihinaan sila ng loob na magkaanak. Sa isang survey, 85% ng mga working moms sa China ang nagsabing nakasama sa kanilang career ang pagkakaroon ng anak. Maraming kababaihan sa China ang pinipiling magkaanak ng kaunti o hindi na magkaanak. Bumababa rin ang bilang ng mga nagpapakasal.
Tumataas ng mabilis ang edad ng pag-aasawa sa China dahil mas kaunti at huli na ang nagpapakasal. Noong nakaraang taon, bumaba sa pinakamababang bilang ang mga nagparehistro ng kasal mula 1,888. Mahigit 1 milyong magkasintahan lang ang nagpakasal na mababa kumpara sa inaasahan. Makikita ito sa chart na ito. Makikita mo na noong 2013, higit doble ang bilang ng mga kasal na umabot sa 13.4 na milyong kasal. Dumadami na rin ang mga diborsyo sa China mula sa mga kasal. Isa itong pangunahing dahilan ng mababang birth rate sa China dahil karamihan ay nagkakaanak lang pagkatapos ikasal. 7% lamang ng mga sanggol sa China ang ipinapanganak sa labas ng kasal kumpara sa 40% sa Estados Unidos. May ilang dahilan kung bakit mababa ang bilang ng mga nagpapakasal. Sa China, ang pangkaraniwang paniniwala ay kailangan ng mataas na kita bago magpakasal at magkaanak. Subalit maraming kabataang Chino ang pagod na sa labis na kompetisyon sa kanilang paligid. Doble ang bilang ng kawalan ng trabaho sa mga kabataan at marami ang may trabahong hindi tugma sa kanilang kwalifikasyon. Ang mga taong matagumpay sa karera ay nahihirapan ding magpakasal at magpalaki ng anak. Ang mga tao sa mga kompetitibong kumpanyang Chino ay karaniwang nagtatrabaho ng 49 na oras bawat linggo. 85% ng mga manggagawa ang nagsabing kailangan nilang mag-overtime. Sa kulturang pangtrabaho ng China, itinuturing na walang galang at tamad ang umalis bago ang iyong boss at mga katrabaho. Kahit opisyal na ilegal, maraming empleyado sa teknolohiya at pananalapi sa China ang sumusunod sa 996 na schedule ng trabaho. Kailangan nilang pumasok mula 9:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi, 6 na araw sa isang linggo. Kaya, alam mo na, 72 oras lahat-lahat. Ngunit pinakamasama sa lahat ang mga trabahong pampabrik. Sa pabrika ng Foxconn, kung saan ginagawa ang maraming produkto ng Apple, minsan kailangan magtrabaho ng mga empleyado ng 12 oras na shift at malinaw kung bakit ito konektado sa krisis ng mababang birth rate. Ang mga taong pagod sa trabaho ay walang panahon para magpamilya. Kakaibang issue ito sa China na hindi gaanong nararanasan ng ibang bansa. Malaki ang kakulangan ng mga babae. Isang problemang nagsimula mula pa noong ipinatupad ang one-child policy. Mas pinipili ng mga magulang sa China ang anak na lalaki kaysa babae upang ipagpatuloy ang lahi ng pamilya. Kadalasan, inaasahan sa mga lalaki ang pagkita ng mas malaki para masuportahan ang kanilang mga magulang sa hinaharap. Kaya simula noong dekada 80, nagsimula ang mga magulang na magpa-abort ng sanggol batay sa kasarian ng kanilang magiging anak. Ayon sa ilang ulat, mayroong 120 lalaki na ipinapanganak sa bawat 100 babae. Sa ngayon, may humigit kumulang 30 milyong mas maraming lalaki kaysa babae sa China. Kahit inalis na ang patakaran ng isang anak lang, patuloy pa rin ang mga piling aborsyon. Ang problemang ito sa gender ratio ay nakakasama sa demografiya. Matapos talakayin ang maraming dahilan ng pagbaba ng populasyon sa China, mahirap isipin na may iisang solusyong angkop para sa lahat. Napakakomplikado nito, kaya nahihirapan ang Partido Komunista ng China na tumugon. Sulit pag-usapan kung paano tutugon ang Partido Komunista ng China sa hindi pa nangyaring krisis na ito dahil kailangan nilang kumilos. Isa sa mga bagay na malamang na gagawin nila ay itaas ang edad ng pagreretiro. Ang China ay may komplikadong sistema ng pagreretiro na may iba't ibang edad ng pagreretiro batay sa trabaho at kasarian. Karaniwang edad ng pagreretiro ay 60 para sa mga lalaki at 55 para sa mga babae. Bahagyang maluwag ito kumpara sa ibang bansa, ngunit hindi ito kayang mapanatili dahil sa problema ng pagtanda ng populasyon. Kaya naman, balak ng Partido Komunista ng China na dagdagan ito ng 3 taon sa loob ng 15 taon at malamang pa itong tataas sa hinaharap. Ang tanging problema ay pakiramdam ng bagong henerasyon na sila'y naloloko. Ang mga Chino na nasa kanilang 30 o 40 ay malamang na magtatrabaho ng mas matagal kaysa sa kanilang mga magulang na may mas maikling panahon ng pagretiro. Kailangang magbayad sila ng mas mataas na buwis kumpara sa binayaran ng kanilang mga magulang upang matustusan ang pensyon ng mas matatandang henerasyon. Nahihirapan ang mas batang mamamayang Chino. Kung hindi gaganda ang demografiya, maswerte na sila kung makakapagretiro sila sa kanilang 70s. Kung gusto ng Communist Party of China na maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng bansa, kailangan nilang ayusin ito. Ang mga problemang demografiko ay maaaring masolusyonan sa pamamagitan ng imigrasyon, mas mataas na antas ng kapanganakan, o pareho. Sa kabuuan, ang pagpasok ng mga dayuhang kabataan ay maaaring magpanatili ng katatagan ng populasyon. Hindi katulad ng United States at ibang European countries. Hindi maaasahan ng China ang imigrasyon para masolusyonan ang pagtanda at pagbaba ng kanilang populasyon. Sa isang bansang may 1.4 bilyong populasyon, mahirap makahanap ng sapat na bilang ng mga imigrante mula sa ibang bansa, lalo na yung may kasanayan at talento. Kailangang mag-angkat ang China ng katumbas ng buong mga bansa habang dumadami ang mga populasyong bumababa. Dagdag pa rito,
Hindi ang China ang pinakapopular na destinasyon para sa mga migrante. Ang Estados Unidos, Europa o iba pang mga bansang Asyano tulad ng Hapon at Timog Korea ay nag-aalok ng mas malaking kasaganaan at mas maraming kalayaan. May aspeto rin ng kultura dito. Ang populasyon ng China ay napakakonserbatibo sa lipunan, kaya hindi talaga tinatanggap ang mga dayuhan at ibang kultura. Posibleng pilitin ng Partido Komunista ng China ang emigrasyon mula sa itaas pababa, ngunit wala pang palatandaan nito sa kasalukuyan. Sa makatuwid, ang tanging natitirang solusyon ay ang pagtaas at pagpapatatag ng fertility rate. Ang fertility rate na 1.5 kumpara sa 1.18 ay napakalaking pagkakaiba na nais ng China na balang araw ay maibalik ang antas ng population replacement sa 2.1. Kung gusto ng Partido Komunista ng China na maimpluwensyahan ito, kailangan nilang gumaling sa mga pro-natalistang pulisya. Sa madaling salita, sinusubukan ng mga pulisyang ito na gawing mas madali para sa mga tao na magkaanak. Kabilang dito ang mga insentibo sa buwis, libreng daycare, at buwan ng allowance. Ngunit minsan hindi ito epektibo. Sa mga bansa tulad ng Timog Korea at Hapon, naipatupad na nila ang maraming pro-natalistang insentibo. At marami ring mga bansang Europeo ang may ganito. Pero kung titingnan natin ang kaso ng Timog Korea, hindi ito gaanong naapektuhan. Gumastos na sila ng $270 bilyong simula noong 2006 para sa mga pro-natalistang pulisya. Pero lalo pang lumala ang kanilang birth rate. At ang $270 bilyong ay katumbas na ng $1 trilyon kung sa sukat ng China, isang bansa na halos 30 beses ang laki ng populasyon. Kaya, kailangang gumastos ang Partido Komunista ng China ng napakalaking halaga ng walang kasiguraduhan na magtatagumpay ito. Naglalagay ang China ng maliliit na insentibong pinansyal para sa mga magulang, ngunit hindi sapat ang mga hakbang. Kamakailang itinaas ang tax break para sa mga pamilyang may sanggol na wala pang 3 taong gulang mula 1,000 hanggang 2,000 yuan bawat buwan. Ang $300 kada buwan ay hindi sapat para masolusyonan ang krisis sa populasyon. Kung ayaw nilang gumastos ng $1 trilyon, dapat tugunan ang mataas na gastusin sa pamumuhay. Sa China, tulad ng maraming ibang bansa, ang pagtaas ng presyo ng pabahay ang pangunahing hadlang sa pananalapi para magsimula ng pamilya. May maraming bakanteng apartment sa China. Hindi problema ang kakulangan ng mga bahay sa bansa. Nagtayo ang sektor ng pabahay ng labis-labis na bahay na hindi mapupuno ng 1.4 bilyong tao ng China. Ang problema ay may malaking speculative bubble at mataas pa rin ang presyo ng mga bahay kaya hindi maabot ng marami. Medyo gumaganda na ngayon dahil sa pagbagsak ng bubble, pero mahaba at masakit pa rin ang daan na tatahakin. Gusto rin ng mga tao na tumira kung saan naroon ang mga trabaho. Marami sa mga bakanteng apartment na ito ay malayo sa mga sentro ng ekonomiya ng China. Para bumuti ang pamumuhay, dapat ilipat ang mga trabaho mula sa malalaking lungsod patungo sa mas maliliit na bayan at mga rural na lugar. Sa madaling salita, kailangang baguhin ng Partido Komunista ng China ang matinding urbanisasyon. Ngayon, may malaking kontrol ang Partido Komunista ng China sa ekonomiya ng China, kaya maaari nilang piliing gawin ito. Ngunit masama ito sa paglago ng ekonomiya. Ang mga megacity ang makina ng ekonomiya. Kung pipili ang Partido Komunista ng China sa pagitan ng panandaliang paglago ng ekonomiya o pangmatagalang pag-iral, mainam na piliin nila ang huli. Ngayon, gaya ng nabanggit namin kanina, hindi lang ito tungkol sa gastusin sa pamumuhay. Marami ring mga problema ang kultural sa China na nagdudulot ng pagbagsak ng populasyon. Ang Golden Ticket Syndrome, overworking at pagliit ng mga nagpapakasal ay nakakaambag sa problema. Dahil sa autoritarianismo ng China sa kanyang pinakapundasyon, maaaring iba ang kanilang paraan sa pagharap sa mga ganitong isyong panlipunan. Posibleng magsimula ang Partido Komunista ng China ng isang bagong revolusyong kultural na nakapokus sa birth rate bilang paraan ng pambansang pagbabagong buhay. Tandaan na kontrolado ng Partido Komunista ng China ang lahat ng media, kaya madali nilang maikalat ang propaganda ng gobyerno tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng 2 anak. Iminumungkahi din ang mas radikal na solusyon tulad ng mas mataas na buwis para sa mga walang anak bilang parusa. Ginawa na ito noon sa Romania, noong pinamumunuan ito ng isang komunistang diktador. Ipinagbawal din ng parehong diktador ang aborsyon at mga kontraseptibo. Hindi malabong ipatupad ng Partido Komunista ng China ang ganitong mga pulisya dahil inuuna nito ang pambansang interes kaysa individual na paniniwala. Hindi malinaw kung gaano kaseryoso si Xi Jinping sa pagbaba ng populasyon. Aminado ang Pangulo ng China na may problema sa pagtanda ng populasyon at sinabi na magtatatag sila ng pulisya para mapataas ang bilang ng mga ipinanganganak bilang tugon dito. Pero malinaw na hindi niya ito tinatrato bilang isang krisis na nagbabanta sa ating pag-iral. Iyon ay dahil naniniwala pa rin si Xi Jinping sa ilang mga retorika ng Partido Komunista ng China mula noong dekada 80. Naniniwala siya na ang mababang fertility rate ay may dalawang epekto at maaaring magdulot ng paglago ng ekonomiya dahil sa mas mababang presyon sa mga yaman. Hindi totoo ito sa biglaang pagbagsak ng populasyon ngayon. Ngunit hindi pa rin nababahala ang mga tao sa Beijing.
Maraming opisyal ng Partido Komunista ng China ang naniniwala na ang fertility rate ay natural na tataas muli. Isang laganap ngunit kaduda-dudang ideya. Lumalawak ang suporta sa hypothesis ng low fertility rate trap, lalo na matapos makita ang sinapit ng Japan. Maaaring magpalala ng kahirapan sa pagpapalaki ng mga anak ang mga epekto ng masamang demografiya, tulad ng mataas na buwis at pagbagal ng ekonomiya, na siyang magpapasama lalo sa demografiya. Kapag naging normal na ang maliliit na pamilya, mahirap na itong baguhin. Pero baka hindi naman talaga iniintindi ni Xi Jinping ang magiging epekto nito sa China 20 taon mula ngayon. Sa huli, problema na iyon ng susunod para lutasin. Sige, para buodin lahat, ang ika-21 siglo ng China ay matutukoy ng matinding pagbagsak ng populasyon at isang gobyernong nahihirapan itong harapin. Sa kabila ng lahat ng nagsasabing, ito ang magiging siglo ng China. Kabaligtaran pa nga ang maaaring mangyari. Posibleng makaranas ang China ng economic slowdown, tulad ng nangyari sa Japan. Salamat sa panonood.